Muling nabulabog ang publiko sa lumang issue ng tanimbala matapos ang isang viral video na naglantad sa di umano'y pang-aabuso ng tatlong Office of Transport Security o OTS personnel sa NAIA Terminal 3. Dahil dito agad silang sinibak sa pwesto ni Transportation Secretary Vince Dizon. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa insidenteng ito? Narito ang report ni Sheena Torno. Nanginig sa takot at tumaas ang presyon. Yan ang matinding naramdaman ni Ruth Adele, 69 na taong gulang, dahil sa perwisyong ginawa ng ilang security officer ng Office of Transport Security o OTS noong nakaraang linggo. Sa Facebook post nito, ibinahagi niya kung paano siya pinaratangan ng tatlong babaeng personahe ng ahensya na may nakitang anting-anting o baso daw ng bala sa loob ng kanyang bag. Kwento niya, natapos na raw nila ang proseso ng screening protocol o x-ray machine para sa mga bagahe. Kaya't nagmamadali na silang makaalis upang habulin ang oras ng kanilang biyahe papuntang Vietnam. Habang patungo sa boarding gate kasama ang kanyang anak, bigla na lamang silang nilapitan ng taga-OTS at sinabing may nakitang baso ng bala sa kanyang bagahe. Isang bagay na labis ang ikinagulat. Sa video nakuha ng anak ng biktima, gustong dalhin ng mga security officer ang kanilang ina sa opisina, bagay na hindi silang ayunan ng mag-ina. Sinabihan na lamang ng anak ng biktima ang tatlong security officer na kung nais nilang buksan ang bagahe ng kanilang ina, gawin na lamang ito sa harapan nila. Pero tinawag ng tatlong security officer ang kanilang supervisor at sinabing hindi sa maleta nakita ang bala, kundi sa handbag umano ng biktima. Bala? Diyan mo nga. Bala? Saan dito bala? Oh, wala. Wala naman. Pakiano niyo po? Wait lang. Ano po? Rosary. Rosary. Rosary ba yun? Nako. Bala? Mukhang hindi. Wala po. May relo po ba kayo, Mami Ruth? Relo. Halos itaob na raw ng mag-ina ang bag, ngunit wala silang nakitang bala o anting-anting na sinasabi ng mga security officer. Nagalit din ang mag-ina nang sitahin sila ng mga security officer ng OTS matapos silang kuhanan ng video ang pangyayari. Muntik nang maudlot ang bakasyon nila dahil sa perwisyong idinulot ng tatlong security officer. Ilang minuto na lamang at lilipad na ang kanilang eroplanong sasakyan. Mas ikinagalit pa nila nang tumawa ang security officer matapos silang banggitin na ipararating nila ang insidente sa isang online program. Bala! Senior kasi siya eh. So, teka lang. Sobra ano ba? Ano? I-report ko kayo. That's too much. That's too much. That's too much. Mami. Ma. O baka ito. Pang-ano ko to sa ilong. Sure po ba kayo na siya? Hindi kasi kung ano, sobra yung abala. Sobra yung abala ang ginawa nyo. So hindi nga kami. So hindi nga kami. Don't worry, nakuha ko na po yung pangalan nyo. Hindi nyo na po kailangan takpan. So hindi nga po kami. Baka karating ito po yan. So hindi nga po kami. Confirmation lang po. Marami kasing connection. Lumapit, wala ako dun sa nangyari, ma'am. So hindi nga po kami. Yan lang po. Yes or no? So hindi nga po kami. Yung last day ko lang kaming x-ray dito, ma'am, para hindi namin ma-double check yung gamit ko. Empty shell? Parang alam ko na, di ba ano naman yan talaga? Tala ka rin. Ating bahala na naman yan. Hindi mo ng bahala. Uy, magkakalasin niya. Kasi anting-anting yun yung una ninyong sinabi. Sabi niyo pagbasyo. Ngayong chinek, ano na? Bakit ninyo kami hinayaang pumunta dito? Kung meron kayo na check from there. Passport. Andyan sa backpack. Ano ba talaga? Water. Anong ba ng water pagpasok? Bili ka na ng water agad. Nanginginig din ako. Pati ako nagpapalpit. Ma'am, passport mo. Nanginginig sa galit at hinihingal pa habang nasa eroplano ang biktima. Sa tanang buhay daw niya, ngayon lamang siya nakaranas ng tanimbala. Tinakbo pa man din natin. Hello everyone, welcome to Cebu Pacific Flight where we make moments happen with you. Ang viral video na ito ay nakarating kay Transportation Secretary Vince Dizon na labis na kinainis ng kalihim.
Sa isang press conference nitong Lunes ng umaga, ibinahagi niya ang kanyang pagkadismaya sa insidenteng kinasangkutan ng mga security officer ng OTS, isang attached agency ng Department of Transportation. To the OTS personnel is meant to serve the people, not to abuse, not to maltreat. I hate to do this. Alam ko mahirap mawalan ng trabaho, lalo na ngayon. Napakahirap ng buhay. So we are hereby announcing the termination of all the people in the OTS who were involved in this incident. We will not stand for any abuse. Any abuse will be met with the same result. Ayon kay bagong talagang OTS Administrator Retired Brigadier General Arthur Bisnar, may irregularidad sa protocol ng mga security officer. Dahil oras na makadaan sa screening protocol at maklear ang isang pasahero, hindi na ito dapat nasitahin pa. Ay supposedly ang SOP ay doon mismo yung physical check. So may pagkukulang rin po talaga ang ating mga tao. Dahil hinabol pa po nila doon sa boarding gate at hindi po nila sigurado kung sino po yung pasahero at anong bagahe ang involved. Nagsagawa na raw ng investigasyon ng OTS hinggil dito na ilalabas nila sa mga susunod na linggo. Ngunit sa ngayon, pinare-review na rin ni Transportation Secretary Dizon kay Yusek Bisnar ang mga procedure at protocol sa NAIA upang maiwasan ang pag-ulit ng ganitong insidente. Magpapalagay na rin ng hotline sa lahat ng paliparan na direktang matatanggap ng Office of Transport Security, MIAA, at ng kalihim para sa anumang reklamo o sumbong ng mga pasahero. Ngunit ang tanong, may laglag bala na naman ba sa NAIA? Wala pong tanimbala kasi wala pong tanimbala na insidente. Dahil sa insidenteng ito, hindi maiwasan ng mga netizen na ikumpara ang pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatanda noong 2016, matapos maupo si Duterte, agad niyang inatasan ng mga otoridad na arestuhin ang sinumang mahuhuling sangkot sa modus na ito, dahilan para mabilis na mawala ang insidente ng laglag bala. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMRI News.